Kasunod ng panggigipit ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nanindigan si National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na walang karapatan ang China sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Narito ang ulat. Walang karapatan ng China sa West Philippine Sea. Ito ang binigyan diin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kasunod ng panibagong insidente ng panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, may 3 bagay na tinitignang aksyon ng bansa. Una dito, pinag-aaralan ng Solicitor General at Department of Justice ang pwedeng legal o diplomatic action dito. Paliwanag ni Teodoro, hindi useless ang posibleng kasong isampa, lalo't bawat desisyon ng isang impartial international tribunal ay kinilala ng international law. Anya, maaaring magpalakas ito sa claim ng bansa na maaari ding suportahan ng iba pang mga bansa dahil ang pinaglalaban ng Pilipinas ay ang rules-based international order na siyang kumikilala sa jurisdiction ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Pangalawa, sa kasalukuyan, ayon sa kalihim, ay may pag-uusap kaugnay ng Code of Conduct sa Beijing kung saan inaasahan ng kinatawan ng bansa ay magbibigay ng posisyon ng Pilipinas kaugnay ng iligal na aktibidad ng China. Pangatlo, sa bahagi ng Department of National Defense, ayon kay Teodoro, ay patuloy na pinaigting ang sovereignty operation ng bansa sa West Philippine Sea. Kaugnay ng insidente ng pagbangga, nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine Coast Guard. Binigyan din ni Teodoro na hindi nakikipagdigmaan ng bansa sa China, bagkus ay pinoprotektahan lang nito ang teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Itong lahat na ito, yung swarming, yung illegal activities nila doon, yung pagharang, ay plano ito ng China talaga na sakupin ang buong South China Sea na ating dapat tutulan. Maliwanag po, hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. At bawal nila pong sakupin ito at iba pong mga teritoryo na kanilang claim na taliwas po sa lahat ng norms ng international law. Dagdag niya, may mga disinformation na inilabas ang China laban sa bansa, tulad na lang ng pagsasabing iligal ang pananatili ng Pilipinas sa lugar. Meron din anyang pagpaplanta ng disinformation sa bansa para mapahina ang political will at pagkakaisa ng Pilipinas. The government under the President has said that we're taking this seriously because this is an affront to our territorial integrity, and it is a ridiculous assertion of international law or a revision of international law to suit their expansionist ends, no? Ayon pa kay Teodoro, hindi tutol ang bansa sa pagkakaroon ng diplomatic talks, pero kinakailangan na ito ay transparent at may pundasyon. Sa security engagements, tuloy-tuloy po ang mga proseso na nandyan na po ang mga joint exercises, joint sales, at pag-uusapan po namin dito sa defense establishment ang pag-iinting ng multilateral cooperation on freedom of navigation and sovereignty operations natin dito sa West Philippine Sea. Bukod dito, posible ang pinakahuling insidente ay maaaring makapagdagdag ng mga bansang sumuporta sa bansa. Sa huli, panawagan ni Teodoro sa mga Pilipino tumindig at magkaisa sa ginagawa ng China laban sa Pilipinas. Luisa Erispe, para sa Bayan.